Orasyo Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting
nagpapanood. Kaya doon ho sa aking mga FB friends, mga chatmate, abay maari na ho kayo magkomento sa aking Facebook account at sa Facebook page ng Radyo ng Masa Entertainment Net Radio. At doon naman ho sa may mga reaksyon, suwestyon, sumbong at panawagan, abay wag ho kayo magkatubiling tumawag at mag-text sa aming text line at hotline numbers na nasa baba ho ng aming TV screen. Maari nyo rin akong tawagan at i-text sa aking mobile numbers 0939-717-7977 at 0936-862-5001. Mga textmate, text na ho kayo. Marami na ho tayong viewers. Shout out ko ho muna yung ating mga masusugid hong taga-subaybay. Unang-una na ho yung mga Aparianos at mga Cagayanos dyan ho sa bayan ho ng Apare at lalawigan ho ng Cagayan. Nakamonitor na ho sila sa atin. Ganon din ho ang mga Dabawinyo at Dabawinya dyan sa lungsod ho ng Davao, sa lungsod ni Mayor Sara Duterte. Partikular na ho dyan sa Barangay 22C, Quezon Boulevard, Davao City. Kay Barangay Chairman Eduardo Milyondaga at siyempre sa kanya hong anak Eric Milyondaga. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga task force Davao, ha? Diyan sa Fort of Samal. Ganon din ho yung mga empleyado at guwardia. Nakatutok na rin ho sa atin ang mga rumlumanon na pinamumunuan ho ng dalawang masipag na opisyal, ang mapagmahal, mapag-aruga at madaling lapitan, Gobernador Jose Otek Riano at Congressman Attorney Budoy Madrona. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga empleyado at gwardiya ho ng Port of Batangas, Port of Calapan, Port of Lucena. Ganon din ho yung mga Bicolano at mga Bicolana dyan ho sa Sorsogon at Legazpi, Ayan, nakatutok na ho sila sa atin. Ganon din ho ang mga taga Marinduque at siyempre yung ating mga OFW. Ayan, nakamonitor na rin ho sila sa atin. Maya-maya ho babasahin ho natin isa-isa yung kanilang mga komento. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga Bulakinyo at Bulakinya. Dyan ho sa lalawigan ng Bulacan na pinamumunuan din ho ng halos walang kapagurang gobernador, ang mapag-arugang gobernador Daniel Fernando. Nakamonitor na rin ho sa atin ang mga taga Parañaque City na pinamumunuan siyempre ng kanilahong masipag na alkalde, Mayor Edwin Olivares at Congressman Eric Olivares. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Maulan ho na umaga. Grabe. Napakalakas ho ng buhos ng ulan at ramdam na ramdam ko ho, Talaga naman yung patak, yung patak ho napakalakas. Mga reporter, standby muna. Antabayanan ho natin ang report ng ating mga reporter na nasa labas ho ng himpilan para ho mangalap ho ng balita. Tuloy-tuloy lang ho tayo.
Wag ho kayo maglilipat dahil ang dami ho natin balita. Unang-una na ho itong mga vendors ng mga fishball, kikiam, squid balls, mga quick-quick, kamote kyo, banana kyo. Abay, papatawan na rin daw ho ito ng buwes Sus Mariosep. At may mga good news din ho tayo kung saan meron kung may bawas singil ho ngayong buwan ho ng Hulyo. Buti kung ganun. Sana mabawasan ho yung aking bill. Ay nako. Ang dami ho natin balita kaya wag ho kayo maglilipat ha. Dahil ito ho nga balita ho ngayon, abay bukas nyo pa ho ito mababasa ha, sa mga iba't ibang pahayagan. Pero ngayon ho madidinig nyo na ha. Oo. At mga establishmento raw ho ha, na tumulong ho sa mga health frontliners ha, dyan ho sa lungsod ng Maynila. Abay makakakuha raw ho ito ng 100,000 tax credit. Ayon ho yan sa alkalde ho ng lungsod, Isko Moreno. Ang galing ano ha? Kaya dapat ho dito ayan ha, pinapalakpakan ho yung mga ganong klaseng leader na meron ho nga pagpapahalaga sa kanya mga kababayan, sa mga negosyante. Ganon si Mayor Isko Moreno. Dapat ho itularan ho itong mga ganitong klaseng leader. At ang nakakalungkot naman ho na balita, alam nyo naman ho nangyari kahapon sa Dambuhalang TV station kung saan yung prangkisa ho ng ABS-CBN abay tuluyan na ho ibinasura. Tuluyan na hong ibinasura ng kamera. Dahil nga ho sa mga mga paglabag. O yung mga violation, yan ho yung mga isa sa mga nakikita ho ng mga kongresista. Kaya ho yung boto ho 70. Akalain nyo ba naman? Tuluyan ho nga may mga na-encounter ho ako sa social media, may mga nakikiramay. Jesus Mariosep po. Ay naku, marami pa namang mga TV network. Nandiyan ang GMA7, TV5 TV4, BTV4 Kung nandyan ho yung government channel pwede ho mag-apply yung mga reporters ho dyan mga komentarista ho ng network na nagsara pwede ho kayo mag-apply sa dami ho ng mga radio station sa buong bansa. Abay sigurado ho ako hindi na ho kailangan ng screening ho kapag kayo ho galing sa ABS-CBN. Abay malamang tanggap ka agad, diba? Oo, pwede rin ho kayo dito sa radyo ng masa. Open na open ho ito. Ay, naku. Samantala ho, 30 katao sa Taguig may nagpositibo rin ho sa COVID-19. Sus Mariosep po. At 8,000 Pinoy na balik bansa abay negatibo sa COVID-19. At may mga good news din naman kung saan yung Malasakit Center dyan ho sa probinsya ng Romblon. Bukas na ho yan sa publiko. Ay nako, basa-basa muna tayo ng ating mga viewers na nakamonitor ho ngayong umaga. Ayan, nakamonitor na rin ho sa atin
Ang huso ng spy ng bayan, mata ng sambayanan na si Jolly M. Tupas. Mapapakinggan ho yan tuwing araw ho ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, ha? Alas 10 hanggang alas 11 ho yan ng tanghali. Nakamonitor na ho siya sa atin. Ganon din ho yung programang Bawat Tibok ng Puso, ha? Ayan. Tuwing araw ho yan ng Lunes, Miyerkules at Biyernes din, ha? Ganon din ho yung opinion ng masa na tambalang Lyudi Tobias at Efren Paderanga. Nakamonitor na rin ho sa atin. Ayan si Madam Nora Rocco. Ayan, dyan sa Oriental Mindoro. Kamusta na kayo mga Mindoreño? Kamusta kayo dyan, ha? Yung mga kababayan kong Mindoreño, ha? Kamusta na kaya? Kamusta na kaya, ha? Kamusta na kaya yung aking mga kababayan dyan sa Mindoro? Nakamonitor na rin ho sa atin si Weng Soriano Onyate. Ang masugid ho nating taga-subaybay, ha, dyan ho sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Ayan. Ito sabi niya, watching for here in Saudi Arabia. Ayan. Si Weng Soriano Onyate. Ano kaya nito si paring Sandy Soriano? Soriano rin yung apelyido, eh. Ha? Ano mo kaya, Weng? Si paring Sandy, si Konsehal Sandy Soriano, yung kumpare ko, dyan sa Oriental Mindoro, dyan sa Calapan City. Ang asawa ni Doktora Pantoja. Ayan, oo. Soriano yun, oo. Ito sabi ni Weng Soriano Onyate, grabe na din ang Pinas, parang Saudi na din, taas ng bat. Dito 15% makabili na ng isang buong manok. Ito sabi ni Weng Soriano Onyate, apply na kayo sa radyo ng masa, mga kapamilya. Ay nako. Ito sabi pa ni Weng Soriano Onyate, try ano ba to? Try ni apply ha sa Net 25. Oo nga pala, Net 25 pala. Oh, hindi ko nabanggit kanina. Oo nga pala. Oh, yung Net 25 ng INCTV. Oo. Ha? Ang daming mga radio station, mga TV station na pwedeng applyan ng mga reporters, mga empleyado, mga staff. Dahil kung background lang din ang pag-uusapan, na ba yung mga kwalipikado na ang mga ito? O diba? O sila Mel Chanco, ha? Si Noli Di Castro, Ted Filon, pwede naman sa GMA7, sila Katunying, oo. At iba pang yung mga magagaling na mga komentarista, mga TV host. Oo, welcome naman sila, ha? Welcome sila dyan sa GMA7 o TV5. Ito sabi ni Weng Soriano Onyate, ewan ko Kuya Soriano na Cagayan, mga kamag-anak ko po. Ayun. Mga Cagayanos pala, mga Soriano. Ang daming Soriano pati rito sa Metro Manila. Ang daming Soriano rito. Pati yung kaibigan kong city administrator ng Parañaque City, si Atty. Ding Soriano. Soriano rin eh. Oo. Pero waray siya, waray, oo. Ha? Ito naman si paring Sandy, Konsehal Sandy Soriano, isang Mindoreño. Kalat na kalat talaga ang mga Soriano. Ito sabi ni Weng Soriano Onyate, pero mga kapamilya, malaman ayaw nyo sa INCTV or Net 25? Kasi bias kayo nung magbalita eh. Ayun. Isa rin ho yan sa mga ika nga nakita ng ilang mga mambabatas na bumili, ha? O nagbayad ho ng ika nga'y airtime, ha? Pero hindi raw ho yata naiiri yung kanilang mga advertisement, ha? Gaya ho ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Maraming butas ang nasilip ng Kongreso. Ay nako. So tuloy-tuloy lang tayo. Oras sa buong kapuluan, ganap na hong hapon na pala ka. Akala ko umaga ha. Oras sa buong kapuluan ha. Nagkabulol-bulol ho ako ha. Ganap na hong 1:56 na nagmamadaling hapon. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Samantala ho, Meralco, may bawas singil daw ho ngayong buwan ho ng Hulyo. Kung saan nagkasala ho ng bawas singil ang Meralco sa buwan ng Hulyo ha. Oo. Ayon ho sa Meralco ha, nasa 28 ha. 28 kada kilowatt o 200 ha. 200 ho pala ha. 286 ha kada kilowatt hour daw ho ha. Ang bawas sa singil daw ng kuryente. Katumbas ho ito ng 6 ho na piso hanggang 14 ho na piso. Natapyas daw ho ng bill ng kuryente. Depende raw ho yan ha, sa konsumo. O yan. Sinasabi hong nasa 5 piso ha. At 7 sentabo ang mababawas daw ho sa bill ng mga kumukonsumo daw ho sa 200 kilowatt hour kada buwan. At 8 piso ha, 5 sentabo naman sa kada 300 kilowatt hour daw ho ha. At 11 piso at 5 sentabo ha sa 400 kilowatt hour. At 14 ho na piso at 3 sentabo ang 500 kilowatt hour. Ayan ha? Tuloy-tuloy lang tayo. At kaso ho ng mga COVID-19 sa buong mundo, grabe na. Napakataas na ho. Kung saan pumalo na ho sa halos 12 milyon at 400 ang naitalang kumpirmadong kaso ho ng COVID-19 o coronavirus disease sa buong mundo. Batay ho sa pinakahuling datos ho, abay umakyat na raw ho ito ha sa 12 milyon 300,708 ha. 854 na ang kumpirmado hong kaso ng COVID-19 sa buong mundo ha. Matapos hong madagdagan ho ng mahigit 200,000 pang bagong kaso sa nakalipas daw ho yan na magdamag. Grabe. Kung saan nangunguna pa rin daw ho dito ha ang Estados Unidos na mayroong pinakamataas hong kaso ng COVID-19 na umabot ho sa mahigit 3.2 milyon na. Ganun na katindi. Kung saan pumapangalawa ho rito ang bansang Brazil na sinundan naman ng bansang India, Russia, Peru, Chile, Spain, United Kingdom, Mexico at bansang Iran. Umakyat naman ng Pilipinas sa pang 34. Naku po. Sa mga bansa ho sa buong mundo, sa dami ho ng kaso ng COVID-19. Ay, nako. Ganon na ho karami. Kaya maganda pag-usapan din yung yung mga inire-report ho sa atin. Hingil pa rin ho ito doon sa mga pasyente ho ng COVID na kinukuha ho ng ng kagawaran ng kalusugan, mga kawani ho ng DOH. Yung mga COVID patient. Naitanong ko ito sa programang Opinyon ng Masa kahapon dahil naging guest ho nila ho rito. Kaya lang ho, hindi ho masagot pala dahil hindi naman, wala hong kaugnayan ho ito sa PNP. Ang pwedeng sumagot lang daw ho nito ay ang kagawaran ng kalusugan. May mga nagbigay ho kasi ng mga opinion. Sabi ho nila, kung wala raw ho bang paglabag sa karapatang pantao o human rights, ito nga kagawaran ng kalusugan, yung mga kawani mga opisyal na basta-basta na lang daw ho kinukuha sa loob ng bahay yung isang COVID patient. Samantalang napakalinaw daw ho yung naging pahayag ni Secretary Francisco Duque
at Pangulong Rodrigo Duterte na wala pang gamot, wala pang bakuna sa COVID-19, isaan naman daw ho dadalhin. Ang masaklap raw ho rito, malalaman na lang ho ng mga kaanak, anak, mga kamag-anakan, na nasunog na ho yung kanilang mahal sa buhay na kinuha ng mga kawani ng DOH. O di ba napakasakit o niyan? Wala sinasabi nga, mismong DOH nga ang nagsasabi na wala pang gamot, wala pang bakuna. Kung ganun, bakit nyo ho kukunin yung isang COVID patient kung wala namang palang gamot? At nagtataka rin ho tayo, sa kabila ho ng mga lumulubong kaso ho ng tinamaan ho ng COVID-19, sinasabi naman ho ng kagawaran ng kalusugan, ganito na karami yung mga nakarecover. So sa madaling salita, may gamot. Pinagluloko nyo yata ang taong bayan. Mga tinamaan ho kayo ng magaling. Masakit ho yung basta na kukunin yung isang tao, na sinasabing may COVID, tapos ibabalik nyo ho, abo na, sus Mariose po, Ang gulo nyo, para ho kayong bulbul. Ay, nako. Bakit may mga nakarecover kung walang gamot? Ibig sabihin, may gamot, tinatago nyo ho yata. Mga tinamaan ho kayo na magaling. Kaka-high blood kayo. Ay, nako. Samantala ho, kaso ho ng COVID-19 sa Pilipinas, abay lumubo na rin ho, kung saan pumalo na rin ho ito sa 52,000. Kung saan meron daw hong 42 ang nadagdag daw ho, bilang mga namatay naman, nadagdag sa bilang daw ho ng mga namatay, kung saan sinasabi hong nadagdagan ng mahigit sa 1,200 ang bilang daw ho ng mga tinamaan ng coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Kung saan sa pinakahuli hong datos ho ng DOH hanggang kahapon ho yan, Hulyo Agis, umabot na raw ho ito sa 52,000 714 ang kumpirmado raw hong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos raw ho ang 1,233 ang mga nadagdag daw ho na mga kaso. Sa nasabi hong bilang, sinasabi ho nila na 848 ang sinasabing mga fresh cases, habang 300 naman 85 ang sinasabi ho mga late cases. Malaking bilang ho ang fresh cases naman kung saan ay 405 ay mula raw ho yan sa National Capital Region, at 30 ay mula raw ho sa Region 7, at ang 413 naman ay sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ganon ho, Ay, nako. Nakaka-high blood yung akalain mo yung mga impormasyong pinarating mo sa atin. May punto yung mga nagre-reklamo Bakit ka naman kukunin yung isang COVID patient kung wala namang gamot? Oo. Persahan daw minsan kung kukunin nila yung isang COVID patient sa loob ng bahay. Samantalang malinaw naman daw yung sinabi ni Doki at ng Pangulo na wala pang bakuna, wala pang gamot. Kaya nga walang klase. Sinuspindi mo na yung klase dahil sabi nga ni Pangulong Duterte, baksin muna bago klase. Yung mga kinukuha ho nila nga mga COVID visit, pinapasyal nyo lamang saan? Sa morgue? Sus Mariose po. Nakakatakot. Kaya nga maraming nagtatanong kung meron daw nga paglabag ho rito ang DOH sa human rights, karapatang pantao. May punto yung mga nagre-reklamo ho sa atin
Basahin ko muna itong komento ng ating mga viewers. Ito sabi naman ni Weng Soriano Oñate, Ito sabi niya, bawas-bawas na Meralco kasi ikaw na ang isusunod sa Kongreso. Ito sabi pa ni Weng Soriano Oñate, naungusan na ng Amerika ang France. Grabe, talagang number 1 pa rin. Record breaker ang Estados Unidos. Ito sabi naman ni Weng Soriano Oñate, merong antibiotic lang ginagamit dito sa Saudi. Sabi ng boss ko si Ronald, kasi work niya nurse sa government hospital dito sa Saudi. Yung problema nga, ito, ewan ko ba dito kay ang dami ng mga health workers, doktor, pati yung mga senador, mga congressman na nawagan na nga ho ng pagbibitiw, kaya Secretary Duque, pero hanggang ngayon kapitoko pa rin. Hindi nga may paliwanag itong kung paano itong paglobo. Hindi natin alam kung paano ho nila kinocompute ho ito. Hindi ho bumababa Hindi ba siya nahihaw ho rito? Panay ho ang taas ng kaso ng COVID-19. For delikadisa naman Mr. Secretary. Wala naman ho kayo nagagawa ho dito sa paglobo ho ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Magbitiw na ho kayo. Kaka-high blood ho kayo. Medyo natouch ho tayo doon sa mga nagre-reklamo ho sa atin. Kung saan, nakalain mo ba naman hindi nga daw nila nasilip yung kanilang mga kaanak na tinamaan ng COVID. Nisilip nga hindi nila masilip-silip. Basta na lang kinuha daw ho sa kanila, ibinalik abo na, sus Barioset. Sinasabi naman ng Malacanang, baka raw ho, sa Disyembre, baka meron na raw ho nga bakuna, para ho sa COVID-19. Baka lang ho yan, sus Mariosep. Sakasakali man ho, kung magkakaroon man ho ng gamot na dyan sa COVID-19 na yan, kung may mga bakuna na ho dyan, una ho sana mga dapat bakunahan ho dyan. Yung mga kawani at mga official ho ng ng Department of Health. Sila ho yung dapat unahing turukan. Baka mamaya mga galing pa ng bansang China ho yung bakuna na yan, nagkaloko-loko na. Akalain mo ba naman, pati nga ho yung yung text nga ho sa atin nang ayaw hong magpakilalang texter. Binulalas na noon yung mga nagpositibo sa MRT3. May 2 linggo na ho yata nakakalipas. Sayang lang ho, kaya ito lang ho tayong broadcast ho noon. Abay sabi ho niya, Sir Ronald, paimbestigahan nyo ho, pati ho yung aming mga admin, yung aming mga driver, yung personnel. Hindi lang ho sa DFO, maraming nagpositibo, pati ho yung mga kasama ko nagpositibo. Kasi nga raw, matapos nga raw ho silang balik work, siyempre dadaan ka muna sa isang pagsusuri, kung saan swab test, rapid test, kung ano-ano mang mga test, para nga ho balik trabaho. Ang problema, matapos ang testing ho sa kanila, kinabukasan, may mga COVID na. Ay nako. Bakit ito nagkaganon, Ang tanong, yung mga test na yan, saan kaya galing ho yan, Yan ang dapat paimbestigahan, Akalain mo ba naman matapos yung i-test, yung mga empleyado ng MRT3, nagka-COVID na?
Ay nako. Grabe. Samantala ho, prangkisa ho ng ABS-CBN tuluyan na hong ibinasura ng kamera. Sa boto hong 70 na yes at 11 ho na no. At 2 naman ho ang nag-abstain, kung saan inaprubahan ho ng komite ang resolusyon ng Technical Working Group. Kaugnay pa rin ho ito sa pagbasura ho ng franchise application ho ng ABS-CBN para ho makapag-construct ho, mag-install, magtatag, mag-operate at mag-maintain ho ng radio broadcasting station sa Pilipinas. Dahil ho dito posible ho sa 2022 pamaaring makapag-apply muli ng prangkisa ang ABS-CBN, bagamat may pagkakataon pa rin ang may akda ng panukala na iapila ho ang pasya ng komite, kung saan magugunita ho ang ginanap ho sa loob ng 12 araw ang pagdinig ng komite, kasama na ho riyan ang House on Committee on Good Government, kung saan natalakay ho rito ang ilang mga aligasyon ho laban ho sa natura hong TV network. Kabilang na ho diyan ang citizenship ho ng chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez pati ho yung pagpapalabas ho ng Philippine Depository Receipt sa mga dayuhan, political bias, pagkakaroon daw ho ng mga TV flash, paglabag sa labor law, at hindi tamang pagbabayad daw ho ng buwis. Yan ho yung mga nakita ho ng mga mambabatas. Kaya ho ituluyan na ho ibinasura yung kanila hong prangkisa. 14 ho na panukala ang inihain ho ng House of Representatives na humihiling ho ng panibagong 25 broadcast franchise ng ABS-CBN. Makaraang mapasuho ito noong Mayo 4. Ayan. Samantala ho, ilang senador naman ang nagpahayag ho na natatakot sila sa ginawa raw ho sa ABS-CBN, kung saan ho inihayag ho ng ilang senador ang pangamba sa sinapit daw ho ng dambuhalang TV station o ito ho yung ABS-CBN. Kabilang sa mga senador ho na nagpahayag ng pagkakabahala sa naging resulta raw ho ng butuhan kahapon dyan ho sa Kamara sa renewal nga ho ng prangkisa ng ABS-CBN ay Senador Grispo at Senador Risa Hontiveros. Samantala ho sa butong 70 na yes at 11 na no, hindi na nabigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN para ho muling makapag-operate. Sa ginawa hong butuhan ng House Committee on Legislative Franchise, ibinasura ho ang panukalang bigyan ho ng panibagong 25 taong prangkisa ang natura hong network. Tuloy-tuloy lang ho tayo. Speaking of butuhan, meron ho akong mga na-encounter dito sa social media. Akalain mo ba naman talagang hindi ho talaga mawawala yung mga taong ika nga KSP o ito po yung mga kulang sa pansin, oo, Ang tawag nga ho dito ng iilan ay boy sisi o boy sisi kasi mahilig manisi. Oo. Akalain mo ba naman yung boto ho kahapon ng mga kongresista na 70 na yes, 11 ho na no, 2 ang nag-inhibit at 1 ho ang nag-abstain. Akalain nyo ba naman ay isinisi pa ho nila sa kanila hong congressman dyan ho sa Romblon
ang pagbasura ho ng Kongreso sa apila ho ng ABS-CBN dito ho sa 25 taong prangkisa. Nakisyo hindi raw ho pumabor ang kanilang congressman sa hinihiling ho ng dambuhal ng TV network. Bakit naman ho siya papabor? Kung nakikita naman ho niya yung mga violation o mga nilabag ho ng natura hong network. Bakit nga naman ho siya papabor ho diyan? Diba? Oo, ganun na ho yan kasimple. Kulang na lang ho, pati ho yung pagkakapatay ho kaya Jose Rizal, kulang na lang, ibintang din ho sa kanya, isisirin ho sa kanya. Kawawa naman yung taong nagtatrabaho. Halos hindi na nga ho natutulog Ay, nako. Tama nga yung tawag doon Boy Sisi. Oo. Kung saan ho, kabilang ho diyan sa mga ipinupukol hong isyo dyan ho sa ABS-CBN na isa-isa hong tinalakay, hinihimay sa mga pagdinig ho ay ang umano'y citizenship ho ng kanila hong chairman na si Gabby Lopez. At ang pag-i-issue nga ho nito ng Philippine Depository Receipt sa mga dayuhan at ito ho yung mga pati ho yung mga political bias, ayan. At hindi pagbabayad ho ng tamang buwis at ito hong labor practice ng natura hong kumpanya. Ang dami yung kaso, ang daming mga nagrereklamong empleyado Kaya lang yung iba ho diyan, yung mga mahilig hong manisi, akalain mo ba naman inuugnay pa ho nilang pagsikil daw ho ito sa malayang pamamahayag? Sus Mariusip naman kayo. Ano kayo lang ba media? Sus Mariusip. Ay nako. Bakit ho ganun yung mga ikang kritiko, oo. Kahit sino ang umupong leader ng bansa, katulad nung permahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung terror law o anti-terror bill abay dapat ho sana noon pa lang, nung hindi pa ho nilagdaan ni Pangulong Duterte yung anti-terror law, oo. Dapat pa lang kinontra nyo na ho dito ang mga mambabatas, mga kongresista, kasi yan ho yung mga pumapanday ho ng batas yung mga senador na yan, yung mga congressman na yan. Bakit ho si Pangulong Duterte yung inyong tinutuligsa? Dapat nung nasa unang pa lang first o second o third reading pa lang pangatlong pagbasa, pangalawang pagbasa, o unang pagbasa, abay dapat hinarang na ho ninyo, kung kailan ho pirmado na, saka ho kayo nagngangawa. Sus Mariusip. Ibali, antayin na lang ho natin kung talagang mapipigilan ho ng Korte Suprema. Marami din namang mga ho dito, mga hindi sang-ayon ho dito, maging ang ilang mga mamahayag kabilang na ho tayo medyo meron din ho tayo pag-alinlangan. Kaya lang ho dapat sana nung first reading pa lamang kinontra nyo na. Kung kailan no pirmado na, saka kayo nagangangawa. Sus Mariusep. Ito sabi ni Wing Soriano Unyate, mauna si Doki. Doon sa babakunahan, oo. Ayan, nakamonitor na rin sa atin si Bong David. Ayan, isa rin ho yan sa mga komentarista ng radyo. Ito sabi ni Wing Soriano Unyate, wala daw sila paglabag, sabi ni Sarate. Ayun tuloy Nasaratina. Nasaratina, ayun.
11,000 daw ang empleyado. 11 tuloy ang bumuto na no. Oo nga na, ang galing mo talaga, Weng Soriano Oñate. Natumbok mo yun, naisip mo pa yun, ha? Hindi ko naisip yun. Ang galing mo. Samantala ho, Malasakit Center ho sa probinsya ho ng Romblon, bukas na ho yan sa publiko, ha? Kung saan ho formal ho pinasinayaan ho ang ika-73 Malasakit Center sa buong Pilipinas ho yan. Nang isa ho ay matatagpuan sa Romblon, Provincial Hospital sa bayan ho yan ng Udyongan, Romblon. Kung saan pinangunahan ho yan ng Senador Bongo. Ang tinatawag ho nilang virtual launching sa Malasakit Center sa lalawigan na naglalayong tulungan daw ho ang mga mahirap ho pasyente sa mga pampublikong hospital. Ang Malasakit Center ho ay magsisilbing one-stop shop sa mga nangangailangan ho ng tulong sa gobyerno na may kaugnayan pa rin sa kalusugan. Maliban daw ho, umano sa 50 milyong piso na cheque na ibinigay ho ng gobyerno sa Malasakit Center. Abay, dadagdagan pa rin daw ho ito ng karagdagang programang 5 milyong piso na pundo para ho sa isang programa para ho sa mga indigent patient ng probinsya. Mabuhay ho kayo, Senador Bongo. Oo. Kung saan nagpapasalamat man ho si Senador Bongo sa mga doktor, mga nurses at mga health worker ho ng probinsya na patuloy hong lumalaban sa sakit ho na COVID. Ayan. Anya, malapit na ito matapos at ang kanyang madalas yung habilin ay mag-ingat pa rin ho tayo sumunod pa rin ho tayo sa mga guidelines at protocols ng gobyerno para maiwasan din ho natin ang pagkakalat ho nitong COVID. COVID rin na yata yung Romblon. Mabilis din hong nalusaw ho diyan ang kaso ng COVID. Kukuha ako mamaya ng update kay Gobernador Jose Riano. Alamin ko kung iilan na lang ang kaso ng COVID dyan sa probinsya. Ito sabi ni Weng Soriano Oñate, o diba, iyak na kapamilya sorry na lang po sa mga nawala ng trabaho. Kasalanan ng manager nyo po yan kaya huwag nyo naman isisi kay Tay Digong. Oo nga naman. Yung bumabalangkas dyan, yung mga kongresista, yung mga senador, first reading pa lang, second reading pa lang, dapat hinarang nyo na. Hindi ko kailan permado na, saka ko kayo nagangangawa. Ay, nako. Samantala ho, yung palang virtual launching ho ng Malasakit Center dyan ho sa Romblon. Dinaluhan ho yan ni na Presidential Assistance for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino. Ayun. At siyempre yung mga board member ho ng Sangguniang Panlalawigan at siyempre ang masipag hong Gobernador Jose Otek Riano. Ito ho ang matindi kung saan yun daw ho yun daw ho nga mga fishball vendor kikiam yung mga nagtitinda ng kikiam, squid balls na makikita ho natin saan mang sulok. Yan ho yung mga pamatid gutom akala nyo ba naman papatawan daw ho ito ng abuhay? Sus Mariosip po. Ano bang klase itong mga ito? Grabe. Kung ano-ano na lang ho ang nakikita. Bakit hindi ho yung pugo, yung punteryahin ho ninyo?
Unang-una ho nilang pinunterya yung mga online seller, ha, na nagsisikap lang ho para ho mabuhay yung kanilang pamilya. Gumagawa ho ng paraan para ho may tawid yung pang araw-araw. Abay, habulin sa buwis ng mga tinamang magaling na mga opisyal dyan sa Bureau of Internal Revenue. Ngayon naman, yung mga nagtitinda ng mga baseball, kikiam, banana Q, squid balls, mga quick, mga tinamano kayo ng quick. Hindi mo natin maintindihan, ha, kung bakit ho gigil ho ang mga tinamang magaling na nasa tanggapan ho ng Department of Finance. Sa pagpapataw ho ng buhay sa mga produkto daw ho na tinatangkilik ho ng maraming maralitang Pilipino o yung mga mahirap, yung mga pobre, ha? Gaya ho ng pagkain ho nila ng mga, kung tawagin ho ito street food, oo, ha? Mahilig na mahilig ho ako dito. Akala nyo ba naman nakakahiya mang sabihin, ha? Pamatid ano na rin ito, pamatid gutom na rin ho ito. Unang-una ng mga masang Pinoy, ha? Dalawang bagay lang ho yan. Bakit kanyo, ha? Kasi abot kaya ho, ha? Akala mo ba na bawat tusok lang yan 50 sentimo, oo? Piso, oo? Makakain ka lang yan ng mga halagang 20 pesos, busog ka na. Ganon din ho yung quick. Banana Q, kamote Q. Tapos bubuwisan, sus Mario Joseph naman ho. Ano ba namang utak meron ho itong mga nasa Department of Finance, Pangulong Digong? Kaka-high blood ho itong mga ito Bakit ganito lang ganito ho yung ating mga nababasa? Ang dami hong pwedeng habulin. Yung utang nga ho ng Pogo. Hanggang ngayon ho yata, hindi pa ho yata na nasisingil ng gobyerno. Pati na ho yung yung tawag nito, yung Vitamax ba yun kung tawagin, yung iniihaw, ha? O kailangan daw magbuwis ho yan, ha? Yung pinatuyong dugo, oo. Dugo ng manok ba yan? Baka o baboy? Na ginagawang barbecue. Pati ho yung mga isaw ng manok, isaw ng baboy, mga Adidas, quick, ha? O yung mga nilagang itlog, nilagang pugo, na kinukulayan lang ho ng kulay dilaw, binababad sa harina, tapos isaw-saw mo sa sukang manghang na medyo matamis-tamis, na may na may tawag nito, na may sili, oo, ha? Pati ho yung mga nagtitinda ho ng taho, ha? Nagtitinda ng mami, nagtitinda ng mais, nagtitinda ng mga binatog. Abay, hindi raw makakaligtas ho yan. Sa Department of Finance, talagang bubuwisan daw ho yan. Sus Mario Joseph po, Grabe. Nakaka-high blood ho yung ganito. Ewan ko ba bakit may mga opisyal si Pangulong Duterte na mga ugag. Ito, basahin ko muna itong komento ni Weng Soriano Niate. Ito, sabi niya, wag nyo naman patawan mga kapatid. Diyos ko, nagbabalak pa naman ako magtinda niyan. For the good na ako, ha? Syuhada, ayan, ha? Ano ba yung syuhada, Weng? Ito, sabi niya, batuhin nyo ang BIR ng fishball kasama ng steak.
Para mapana naman ang pusong bato nila, mga animal. Ayun. Grabe, oh. Alam niyo ba yung mga street foods na yan, ha? Ay merienda ho yan, ha? Pampatak lamang ho yan, ha? Ano ba tawag dito? Pampalipas oras ho yan, eh. Lalo na yung mga nasa Tagapan, bumababa para ho tusok-tusok. Oo, para ho mamapak, oo, ganun. Yan ho yung mga hilig o gusto ho ng karamihang mga maralita. Yung mga hikaw sa buhay. Yung iba pa nga ho dyan, ginagawang ulam ho yan, eh. O yung mga isaw ng manok, isaw ng baboy. Tapos bubuisan, Sus Maria Josep naman, di man lang marunong mag-isip itong mga... Pati ho yung, akalain nyo, pati ho yung may panukala ng mga motorsiklo. Pinayagan nga, pero higpitan naman. Kung saan, lalagyan pa raw ng barrier sa gitna. Sus Maria Josep, delikado ho yun. Pag may matulin ho nga malalaking sasakyan, gaya ho ng mga truck, ha, mga buses, pag yan nadaanan ho yan, ako, balintong ho yan. Hindi man lang marunong mag-isip yung ilang mga bugok ng mga opisyal ni Digong. Kaka-high blood ho, eh. Mag-isip ho kayo na maganda. Hindi ho yung papatayin nyo ho yung ano. Nagbigay nga ho kayo ng konsiderasyon, balik pwede na pumasada yung mga motorsiklo. Papayagan na yung mag-asawang angkas, magnobya, mag-boyfriend. Kahit kami pwede basta magpakita lamang daw ho ng mga dokumentos. Maria Josep naman ho. Ang hantingin ho ninyo yung mga riding in tandem. Ay nako. Katulad ho nito ngayon, ha? Hindi ho natin malaman, ha? Itong mungkahi ho ng Department of Finance. Mungkahi ho nila ito, ha? Ito ho nga nasa Research Center ng Department of Finance. Ito yung mungkahi ho nila sa Senado. Napatawan daw ho ng buwis, ang mga pagkain ito, Sus Maria Josep. Kaya minsan tuloy, naisip ko tuloy, minsan nagtatanong ako sa sarili ko, kung talaga bang makamahirap, oo, ang ating Pangulo. Diba noon nga si Erap, Erap para sa mahirap, diba? Ngayon naman nag-iisip din ho ako, kung talaga bang itong aking kababayan, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay makamahirap. Akalain mo ba naman pati ho yung mga fishball, quick, titinda ng mga isaw, bubuwisan, Sus Maria Josep naman, na high blood ho ako pag ganito. Wala na nga hong ayuda, gumagawa na nga lamang ng paraan yung mga maralita para ho matustusan ho yung kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Tapos bubuwisan pa. Ano ba naman yan na Sekretarya Dominguez ng Department of Finance? Ito sabi ni Weng Soriano Oñate, mga bugok saka gusto lang din mag-asawa. Paano naman ang mga magkakapatid? Grabe ho kayo, ang higpit nyo ho sa kapwa nyo, ha? Ang higpit nyo sa Pinoy. Ang luwag nyo naman sa mga Tsekwa. Sa totoo lang, nakaka-high blood na. Unti-unti na hong nawawala ho yung aking pananampalataya. Kung ganito ho ng ganito. O baka naman hindi alam ito ng Pangulong Rodrigo Duterte, itong pinagagawa ng kanyang mga sekretary, yung mga kanyang mga cabinet secretary, yung mga opisyal ho niya dyan sa BIR. Dapat to pagkumpugin ho niya itong mga tinamahang magaling na ito.
Wala na akong ginawa ito kundi pahirapan ng pahirapan yung mga mahirap. Eh, meron ho tayong panawagan, ha? Doon ho sa mga butante, ha? Sa aking mga kababayan. Tandaan nyo ho lagi yung mga nagpapahirap ho sa atin. Tutuligsain ho natin yan araw-araw, ha? Dito sa radyo ng masa. Hindi ho natin lulubayan ang mga tinamang magaling na yan. Kaka-high blood na eh. Hindi na ho ito tama. Kapag karapatan ho ng mga mahirap ho yung sinasalaula, pinahirapan, abay, away-away na ho tayo. Hindi na ho tama. Kalain mo ba naman magkano lang ho ang kinikita ng mga yan? At napakahirap pong gawin ho niyan. Unang-una, napakaaga, madaling araw pa lang, 2:00 ng madaling araw, nakikita ko na ho yung mga bumibili ho ng mga isaw, ha? Nakikipagsiksikan ba ho yan sa palengke? Bumangon ng maaga para ho asikasuhin ho yan, adubuhin pa ho nila, ilalaga pa ho nila, magtitimpla pa ho sila ng mga suka, yung mga sausawan. Tapos habulin sa sa buwis. Mga tinamang magaling. Ang mahirap niya na paggawa, yun na. Hindi nyo pa nga nabigyan ng ayuda yan. Yung Second Transit yata, ewan ko kung naibigay na. Mukhang hindi pa ho yata. Grabe kayo. Lalong-lalo na yung tong mga nasa BIR. Ay, nako. Oras sa buong kapalawan. Ganap na hong 2:36 na nagmamadaling hapon. Tuloy-tuloy ho tayo. Samantala po 30 katao dyan daw sa Taguig City. Abay, nagpositibo rin sa COVID-19. Kung saan ho muli hong nakapagtala ho ng panibagong bilang na naman ng kumpirmadong kaso ho ng coronavirus disease o COVID-19 ang lungsod ho ng Taguig. Sa pinakahuling tala ho, nasa kabuwang 1,450 ang bilang ho ng mga dinapuan daw ho ng virus. Mayorya naman ang kaso ang nanggaling daw ho ito sa barangay Fort Bonifacio na mayroong 413 yung isang yung isang construction site yata na may empleyadong mahigit 700 kung saan mahigit sa 300 ho mga nagpositibo ho ng COVID. Grabe ang bilis. Oo. Ay nako, ingat-ingat na lang ho tayo. High blood ho ako eh. Mataas na naman yung BP ko. Pag nakita ko yung mga maralita ang pinapahirapan, na high blood ho ako. Grabe kayo. Nakaka-high blood. Samantala ho, 8,000 Pinoy na balik bansa, negatibo sa COVID-19. Ang mahirap nito, baka may magpateso ito. Pag teso nito, positive. Ay, nako. Dile, yo alergial. Mile, pe mai. Dile, yo alergial. Mile, pe mai. Ay, nako. Ito, basa-basa muna tayo ng ating mga viewers. Ito sabi ni Rolando Mejela, si Derek Boji Mihila, ang hoso ng Huntahan ng Masa.
Ito, meron ho siyang komento ho rito, babasahin ho natin. Ito, sabi niya, ang IATF at MMDA umiiral na naman ang kabubuhan. Nagpapauso ng mangharang sa motor, mag-asawa para daw sa social distancing. Pagdating sa bahay, magkasama at magyakap. Ay nako, ewan ko ba, ewan ko ba kung anong kabubuhan nga naman ito nga pinagagawa na mga nagpapatupad ho nitong pinayagan nga ho nila na lumarga na ho yung mga motorsiklo. At kung ano-ano pa naman yung may mga hinahanap na naman sila. Kailangan magdala ka ng marriage contract. Kailangan na magkatugma ho yung inyong address. Magkapareho yung inyong kailangan yung ID ho ninyo. Kailangan dalhin nyo rin yung litrato ninyong talagang ikinasal kayo. Paano ho yung mga itinatago nga kagaya ho ng mga betka? Oo, yung mga kabit-kabit na ganyan. Itinatago ho yan sa iba't ibang lugar siyempre magkaiba ho yung address niyan. Paano kung susunduin ho niya yan? Ipapasyal niya. Natural magkaiba ho ang niyan, ang address ho niyan. Kung ganyan higpitan nyo man lang yung mga yan. Wag na ho, ibalik yung yung pamamasada ho ng mga motorsiklo. Mariosip po. Nakaka-high blood. Sabi nga ho ng ilan patay kung patay. Kung papatay kung mamatay na ho, ilibing. Bilib ako sa bansang Japan never ho silang nag-lockdown, never ho silang nagsara ng mga establishmento. At ang bilang ho ng mga namatay ho sa bansang Japan mabibilang lang ho sa daliri. At yung COVID ho doon, mabilis yung nalusaw. Dito sa Pinas, Susmar Joseph, talagang hindi kayo sa COVID mamatay, sa paghihigpit ho ng ilang mga nang hirap po magbitiw dito ng Diyan ho kayo mamatay. Hindi ho sa COVID. Wala na ho tayong oras. Oras na ho para tayo ho'y pansamantalang magpapaalam at tayo ho'y muling magbabalik bukas. Bukas nga pala, meron kaming mamimigay ho kami ng mga load bukas. May sponsor ho kasi. Merong nag-donate na sponsor para ho sa aming pa-premium gagawin bukas. Aming programang jamming. Ano ba? Jamming ba yun? Oo. Yung programa naming jamming. Oo. Ang dami pala mga antabayanan nyo bukas bukas. Medyo mahaba yung programa namin bukas dahil mamimigay ho kami ng load. May mga pahuhulaan ho kami mananalo ho kayo sa pamamagitan ho yan ng ruleta ng kapalaran. Paikutin ho namin yun. At yung kung sino man yung tatama ho doon ay siya ho yung mananalo ng load. Bukas ho yan, antabayanan nyo ang programa ho naming jamming ng aking partner Karen Grampil bukas o yan, Salamat to sa inyong pagtangkilik, At siyempre pagsubaybay. Ang inyong lingkod, Ronald Bulak, agapay nyo po sa serbisyo publiko. Ay kasapi ho ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Sumain nyo ho ang pagpapala. Ayan. God bless God bless. Bye-bye. Ngayon, inyo na mapapakinggan ang programang walang personalang trabaho lang anytime, anywhere, worldwide. Basta't may internet, pwede ka nang tumutok saan mang dako. May napapanahong mga balita, buhat sa lokal, national at international. Bibigyan daan din ang mga pagbati mula sa inyong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Sapagkat ang palatungtunang ito ay para din sa ating mga kababayang OFW. Ito na ang inyong pagkakataon. Reklamo, sumbong, isyu at mga balita na mula pa sa ibang bansa. Madali na may papaabot sa bawat Pilipino. Pwede rin ulit-uliting panoorin sa YouTube. I-type lang ang Radyo ng Masa, Entertainment Net Radio. Walang personalang trabaho lang. Online Net Radio. Kasama ang kakampi nyo sa radyo, veteranong broadcaster, Ronald Bula. Ngayon,